Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, August 15, matapos po makalabas ng para itong si Bagyong Goryo, dalawang banta ng sama ng panahon ng ating minomonitor at posibleng maging bagyo sa mga susunod po na mga araw. Well, kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe at mahit ho ng notification bell para ho sa next update natin ay mabilis ko ho kayong mano-notify. So mga kaibigan, mga kababayan, alamin din natin ang pinakalokasyon itong si Bagyong Goryo. Sa ngayon po, ito pong si Bagyong Goryo ay wala na ho sa Philippine Area of Responsibility. Isa na lamang po itong ganap na tropical depression, 45 kilometers per hour ang lakas ng hangin at wala na pong direkta ng epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So ang nakakaapekto po mga kaibigan sa bansa natin ngayon ay ito pong lumalakas muli na habagat or southwest monsoon dito po sa may bandang kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon mga kaibigan, dahil po sa habagat at mga localized thunderstorm, tuloy-tuloy po ang mga pag-uulan, lalo na ho sa hapon hanggang sa gabi. Kung titignan nyo mga kaibigan, yung circulation ho dito ng habagat or southwest monsoon, mas lumalakas ho siya. Ang nangyayari kasi dito mga kaibigan, kapag pinasukan tayo ng bagyo at nakalabas ng par, yung impact or hangin ng habagat ay lumalakas. Kung titignan nyo, apektado po mga kaibigan ng southwest monsoon o habagat ang ilang bahagi po ng Metro Manila, kasama po dyan ng Calabarzon, Mimaropa, kasama pong Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Caraga, Isabela, Quirino, Aurora, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. Dahil po yan sa southwest monsoon. So asahan ho natin yung cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Lalo na ho sa gabi, yung mga pag-uulan sa gabi mga kaibigan matindi. Ang lakas ho mga kaibigan, lalo na kahapon. Nakita naman natin talagang kayang-kayang magpabaha noon. Inaasahan na yung dami ng ulan na yun, nasa 100 to 200 mm sa dami ng ulan. Yung ganong klaseng dami ng biglaang bugso mga kaibigan, grabe ho talaga. So mas maganda na nakahanda tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Samantalang ilang bahagi naman po ng Mindanao at the rest po ng Luzon ay patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin po sa habagat or southwest monsoon. So ngayon, ito yung sinasabi natin na banta po mga kaibigan ng panibagong sama ng panahon or dalawang cloud cluster ang ating minomonitor. So unang-una mga kaibigan, itong cloud cluster na ito na ating tinutukoy ay kumpol ng kaulapan. Hindi pa to actually nade-develop bilang isang low pressure area. Ang mga bagyo kasi mga kaibigan, dumadaan ho yan sa pagiging cloud cluster. Sa Tagalog, kumpol ng kaulapan dito sa may bandang kanluran ng ating bansa mga kaibigan. Merong isang cloud cluster dyan at possible maging low pressure area sa mga susunod na mga araw hanggang sa maging tropical depression or bagyo. Meron pa po tayong isang minomonitor mga kaibigan dito naman po sa may bandang silangan ng ating bansa. At ito yung nabuo dito po sa may silangan ng Bicol Region. Inaasahan magiging low pressure area at posibleng maging bagyo ngayong weekend. So possible yung dalawang cloud cluster na yan ay posibleng mas mabuo yung nandito sa may kanluran. Bakit? Kung titignan nyo, nandito ho yung epekto ng habagat or southwest monsoon na connected ho sa cloud cluster na yan. So possible na palakasin niya yung epekto nito nga pong kumpol ng kaulapan para mas ma-develop po agad bilang isang low pressure area at maging isang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo. Yung nandito naman mga kaibigan sa silangan pong ng ating bansa or banda sa may Bicol Region mga kaibigan ay medyo matagal pa o mas maliit yung chance nito na maging ganap na bagyo. Pero hindi pa rin natin niro-rule out yung mga possibilities po na pwedeng mangyari. Uulitin ko, habagat po or southwest monsoon ang nakakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa. So possible sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao yung mga area po mga kaibigan na maaapektuhan ng habagat or southwest monsoon. So balikan natin yan mga kaibigan, meron tayong tinatawag ngayon na tropical cyclone threat potential. Pag sinabi po natin mga kaibigan ko na tropical cyclone threat potential, ito yung banta ng bagyo na posibleng nga pong mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At meron tayong tinatawag dyan na week 1 hanggang week 2. Sa ngayon, tignan natin mga kaibigan itong week 1 natin, pasok ho dyan ng August 13
hanggang August 19, 2025. Kung titignan nyo mga kaibigan, ito yung sinasabi natin na dalawang banta nga po ng bagyo, no? Cloud cluster, magiging LPA, magiging ganap na tropical depression. Sa week 2 naman natin, kung makikita nyo, August 20 to 26, meron din tayo banta ng panibagong low pressure area na posible nga pong mabuo. Pero lahat po yan ay nasa low chance pa naman na maging ganap na bagyo. Pero hindi po natin inaalis yung mga possibilities na pwedeng mangyari. Lalo na, ang banta ng habagat ay mas lumalakas po, no, habang lumilipas yung mga oras. Pero take note, ang susunod po na bagyo, kapag nabuo, mga kaibigan, yung nandito sa may bandang kanluran at silangan ng ating bansa, ay tatawagin pong Huaning at Isang. So wag tayo magdedepende sa pangalan, kung minsan kasi akala ho ninyo, no, sa pangalan malakas o mahina. Wala hong kinalaman ng pangalan kung magiging malakas ho ang bagyo or isang tropical depression na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nagbigay ng pagtatala ang Pag-asa na ngayong Agosto, 2 hanggang 3 bagyo ang mabubuo sa loob ng part o ng ating bansa. So nakakadalawa na tayo. Possible na yung isa ay mabuo ho ngayong week na to o sa weekend, no, or by next week na yung pinakamatagal. Pagdating naman po ng Setyembre, mga kababayan ko, ay mabubuo naman po, no, ang 2 hanggang 4 na bagyo. Possible, mga kaibigan, mas maganda maging handa na kaysa lagi tayo nagrereklamo kung paano na nalalaman. May ginagamit po tayo ng mga advanced weather system kung saan nalalaman po yung mga dami ng bagyo na possible na pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. 2 hanggang 4 sa September, October, mga kaibigan, 2 hanggang 4 din. So itong bare months talaga, medyo magiging maulan, kaya maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Ngayon, ang sinasabi natin, dahil nga po sa habagat, no, posible pa rin, mga kaibigan ko, yung mga lugar na makaranas ng mga pagbabaha. Kung sakali man magkaroon ng malakas at malawak ang pag-uulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. So yung mga lugar ho na aking binanggit, muli kong uulitin para yung mga kababayan natin na hindi napansin o hindi napakinggan ay malaman ho nila. Sa area ng Metro Manila, ito, makinig kayo, yung mga lugar na yun, bahain, no? Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Caraga, Isabela, Quirino, Aurora, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Mag-ingat po tayo sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Alam nyo, ngayon merong mga iniimbestigahan sa Senado, no? Dahil nga po yung naging milyon-milyon po na budget, no, yung mga contractor sa flood control, lalo na sa malaking bahagi ng Metro Manila. Kasi sinisisi nila na kaya po nagkakaroon ng pagbabaha dahil hindi maayos ang mga drainage. So ito na yung mga paalala ko, mga kaibigan ko. Unang-una, dapat po, no, ay maging updated tayo sa lagay ng ating panahon. Yung mga ina-update ko, mga kaibigan, lagi nyo hong papakinggan, pakishare, pakisabi sa ating mga kaibigan para mabilis nilang malaman yung lagay ng panahon. Pangalawa, mga kaibigan ko, maglinis tayo ng kapaligiran, yung mga basura. Mas maganda segregate natin ng maayos para hindi nakakalat. Pagka nagkaroon ng malakas na pag-uulan tulad kahapon, biglang bugso, yung ibang lugar sa Metro Manila nakaranas ng pagbabaha, no? Para hindi agad-agad mabilis humupa yung baha, no? Walang basura, yung drainage diretso agad. At pangatlo, mga kaibigan, mas maganda ay safety natin ang mga importanteng gamit, no? Yung mga appliances, electric appliances, mga dokumento, papeles, importante na nasa safety yan, mga kaibigan. At eto pa, mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat ho ng 2 hanggang 3 araw. Kahit habagat lamang, wag natin baliwalayin. Alam nyo, ang habagat, no, nung last month, mga kaibigan, ay nagpabaha sa malaking bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa. So, hindi dahil sa bagyo kaya nagkakaroon ng bigla ang pagbabaha. Madalas dahil po yan sa habagat or southwest monsoon na pinapalakas ho ng mga bagyo. So, may mga magrereklamo na naman dyan, no? Pasensya na kayo kung sinasabi nyo na sermon nito, mga kaibigan. Ito ho ay paalala sa ating lahat at hindi po paninermon. Mas maganda na lagi ko ho kayong nare-remind sa lagay ng ating panahon at sa mga dapat pong gawin. At eto, mga kaibigan, idadagdag din natin, no, panghulit, napaka-importante, manalangin tayo sa Diyos sa safety po ng bawat isa, no. Ipagpasalamat natin na eto nga pong si Bagyong Goryo ay hinatak ng high pressure, mga kaibigan, sa may bandang Hilaga na kung saan nga po hindi ito bumaba o direktang naglandfall sa ating Philippine landmass. So ipanalangin natin yung dalawang sama ng panahon na possible nga po na mabuo by next week, no. Possible maging bagyo sa may bandang Kanluran at Silangan, no.
ay malusaw or mag-record, magbago ang direksyon at hindi direkta tumama sa ating Philippine landmass. Sa ngayon mga kaibigan, mga kababayan ko, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. And please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.